Boses ng bayan ang nanaig. Yan ang paglilinaw ni Vice President Sara Duterte sa naging mitya ng kanyang deklarasyon ng pagtakbo bilang Pangulo sa 2028 elections. Sa gitna naman ng banta ng impeachment, mariin ang paninindigan ng Vice Presidente na hindi siya susuko. Narito ang ulat ni Angie De Leon. Isang pag-amin matapos ang 47 taon. Ito ang tinawag ni Vice President Sara Duterte na turning point sa kanyang buhay politika. Sa panayam sa Vox Populi ng SMNI, inamin ni VP Sara na ang panawagan ng mga ordinaryong Pilipino ang nagtulak sa kanya na tanggapin ang hiling ng taong bayan na tumakbo para sa pinakamataas na posisyon. Yung turning point ko na tinanggap ko na yung kagustuhan ng mga tao na tumakbo akong Pangulo. Halimbawa, pumupunta ako ng, sabihin na natin, sa Masbate o sa Samar o eto lang, bago lang, galing ako sa Zamboanga City. Merong mga tao na hindi naman nila ako kilala. Alam nila si Sara Duterte ako, pero hindi nila ako kilala bilang isang kaibigan o isang tao. Tapos nagsasabi sila, lumaban ka, lumaban ka. Nagsasabi sila ng ganon. Matatandaan na sa kanyang viral na video declaration, binanggit ng Vice Presidente ang bersikulo mula sa Proverbs verse 19 chapter 21. Ngayon, muli niyang pinaninindigan na sa kabila ng kanyang mga personal na plano noon, ang tadhana at plano ng Diyos anya ang nanaig sa kanyang tatahaking landas patungong 2028. Many are the plans in a man's heart, but it is the Lord's purpose that shall prevail. Ang tingin ko, hindi para sa akin ang magplano kung ano yung kagustuhan ko sa buhay ko. Ang para sa akin ay makinig sa Diyos at makinig kung ano sinasabi ng taong bayan. Sinagot din niya ang mga usap-usapan sa kanyang deklarasyon, kabilang ang pagsuot ng itim na damit at kawalan ng Office of the Vice President Seal na isang malinaw na simbolo niya ng protesta laban sa kasalukuyang administrasyon. Giit pa ng pangalawang Pangulo, patuloy niyang gagampanan ang kanyang tungkulin habang inihahanda ang kanyang pagtakbo sa 2028. Kasi yung declaration ko na tatakbo akong Pangulo ng Pilipinas, wala naman kasing kinalaman yun sa Office of the Vice President. So, meron pa rin akong trabaho hanggang ngayon bilang pangalawang Pangulo, pero meron akong dinagdag na gagawin ko. At yun yung pagpipresenta sa aking sarili para sa taong bayan na tumakbong Pangulo. Yung itim naman ay kulay ng protesta. Protesta laban sa administrasyon ni BBM, ni Marcos. Anya, dala niya ang bigat ng tiwala ng 32 milyong Pilipinong bumoto sa kanya. Ang pinanghahawakan ko, yung bumoto sa akin yung 32 million na mga Pilipino na bumoto sa akin, na kapag sumuko ako, parang sila yung sumuko, parang napahiya sila. Kaya ako, noong binabanatan na ako, hanggang ngayon binabanatan pa rin ako, hindi talaga ako susuko. Sa gitna ng patuloy na batikos at ingay ng politika, mariin ang paninindigan at misyon ni VP Sara Duterte. Hindi ako magre-resign. Kung meron kayong impeachment, edi i-impeach ninyo ako. Pero hindi talaga ako aalis kung saan ako nilagay ng mga tao kasi tiwala nila yung binigay nila sa akin. So yung mission ko ay hindi yung kasiyahan ko, kundi kasiyahan ng mas nakararami. Hindi rin pinalampas ng Vice Presidente ang pagkakataon na mag-iwan ng mensahe ng pag-asa. Sa gitna ng kanyang sariling mga krusada, hinikayat ni VP Sara ang mga Pilipino na huwag sumuko sa anumang bigat ng pagsubok sa buhay. Magtiwala kayo sa Diyos. Lagi kayong magdasal na bigyan kayo ng lakas at ng kaalaman, strength and wisdom, at bigyan kayo ng grace na tanggapin kung ano yung nangyayari sa buhay ninyo. Isipin nyo na lang na mas matindi yung nangyari. Mas matindi yung nangyari sa buhay ko. So hindi yan ang katapusan ninyo. Kasi merong isang tao na
mas matindi pa ang dinaanan. Pero hindi mag-give up. Angie De Leon ang inyong citizen correspondent nag-uulat, SMNI News.